At yun na nga no, mga kabayan, na pag-usapan nga po natin. Ito po ang balita na kung saan, ito nga daw pong si Larry Gadon, nanumpa na po bilang auxiliary rear admiral ng Philippine Coast Guard, mga kabayan. ah, eh, mukhang kahit ano na lang po yata ang ibibigay na pwesto dito kay Larry Gadon, mga kabayan. Kasi mga kabayan, sa totoo lang po, ito po si Larry Gadon, mga kabayan, wala na po itong trabaho. Ito po ay nadisbar na po eh. So hindi na po siya attorney. Kung hindi po to bibigyan ng trabaho ni Junior, baka mamatay po sa gutom itong si Larry Gadon, mga kabayan. O ito po mga kabayan, basahin po natin na yung balita patungkol nga po dyan ha. Ayan po mga bayan. Larry Gadon nanumpa bilang Ox Rear Admiral ng PCGA. Opisyal nang nanumpa bilang bagong Auxiliary Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA si Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon sa isang downing and oath-taking ceremony na ginanap sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard, mga kabayan. So ayan po yung picture, mga kabayan. Oh. Tuwan-tuwa po si Larry Gadon dahil nabigyan po siya ng bagong trabaho. Sa susunod po sigurong trabaho po nito ni Larry Gadon, baka maging tagahugas na po ng puwet ni Junior. Pwede rin pong tagahugas ng puwet ni Sandro o kaya tagahugas ng puwet ni Martin Romualdez. Ganyan na lang, tignan niyo po, ginagawang laruan na lang po eh. Ginagawang laruan na lang po ni Junior o na Palacio. Ito pong si Larry Gadon, mga kabayan. Mantakin mo, mula sa ganitong posisyon, nilipat ka bilang ganyan posisyon. Diba, ginagawang katawa-tawa, mga kabayan eh. Ginagawang katawa-tawa po itong si Larry Gadon. Siguro palibasa, hindi na nga po abogado dahil na-disbar po dahil sa kaingotan din po ng taong to. Diba? Wala na po trabaho to pagkatapos si Pangulong Bongbong Marcos. So ang gagawin na lang po siguro nito kailangan kumikbak po ito ng malaki. Kasi pagkatapos po ng administrasyon po ni Bongbong Marcos, mga kabayan, wala na pong trabaho si Larry Gadon. Baka mamasura na baka magtapon basura na lang po ito. Kawawa naman, mga kabayan. Nanawagan kayo na isara na po yung ICI, itong Independent Commission for Infrastructure, at gusto niyong ibalik po kay Senator Rodante Marcoleta po ang kapangyarihan. Bakit po? Totoo po yan, ma'am. Kasi nakakagulo ang ICI. First of all, it was created to fail. It has no jurisdiction, it has no power. And most of all, hanggang ngayon, ang kanilang investigation is confidential and in secret. Gusto ko marinig ng Pilipino dahil nasimulan ng Blue Ribbon kung ano nangyari, sinong may sala at ano dapat gawin. At nung pumasok po ang ICI, meron ng Blue Ribbon Ang ganda-ganda na po ng direksyon ng Blue Ribbon. Natumbok na ang lahat. Nagsalita na at nagturo na ang contractor, si Diskaya. Nagsalita at nagturo na ang mga district engineers, mga DPWH officials. Nag-resign na po lahat. From it to the district engineers, tanggal na po lahat. Itinuro na po ang mga congressman, alam naman nating lahat na masterminds sa mga anomaly flood control dahil sila ang may hawak ng pondo, sila ang nasusunod, at yung mga contractor, puro utusan nila yan Pagka sinabi nilang bigyan mo ako ng 10%, 10 ibibigay niyan. Pag sinabi mong bigyan niyo ako ng 50%, 50 rin na ibibigay yan dahil wala naman silang power. And that's what we are all waiting for, yung maituro ang mastermind. And then suddenly, papasok ang ICI na tago ang investigation. Wala akong kapangyarihan yan sa mga masterminds. In fact, kaya lang pumupunta dyan ang mga senador at congressman is by
ano lang yung voluntary because they have no power Oo. over them. So, ang puntos po natin dyan, nakakagulo lang po yan. Dapat ibalik na lang sa pinakamalakas na investigating body natin ngayon. Dahil open. Dapat ombudsman po yun eh. Pero ang ombudsman naman hindi kaya ng hindi gumagawa ng public investigation. Pero unlike the Blue Ribbon Committee, na talagang kahit dati kang presidente, senador, congressman ka, lahat, private company ka, lahat may jurisdiction sila. Kaya kayo tawag at nakikinig at nanonood na buong bansa, diyan na lang ibalik. Pero yung Marcoleta led, kasi nakita naman natin, hindi naman natin nemeno si Senator Ping Lacson. Magaganda yung kanyang mga revelations. Pero iba talaga nung si Senator Marcoleta ang nag-lead dahil 4 na hearing lang ata or 3 lang yun. Pero tumbok agad eh. Umupo agad ang congressman doon. Tapos ang sagot ni Senator Lacson, hindi pwedeng tawagin ng congressman dahil may interparliamentary courtesy. Pero umupo agad si Tobin doon. So binanggit kagad yung mga malalaking pangalan, Saldico, Martin Romualdez. So and then suddenly in the middle of hindi pa tapos ang hearing ng Senate Blue Ribbon, mayroon ng coup at pinalitan na ang leadership ni Marcoleta. So to be fair, to be honest and to seek the truth. Ibalik na lang natin sa sa Senate Blue Ribbon Committee na handle ni Senator Marcoleta. Tapos alisin na po natin ang ICI kasi nagiging hugasan po yan. Completely tanggalin na po. Sir, para po sa inyo, completely tanggalin na, hindi po ba bigyan sila ng iba pang mandato or ibang role? Bigyan ng ngipin. Oo. Yan ang tama. Bigyan ng ipin, palakasin, bigyan ng jurisdiction. Hindi nga ako kayang mag-contempt niyan, mag-suspend, patanggal. Wala ako kayang gawin. Hindi kayang magpakulong. Walang jurisdiction sa mga masterminds. Walang tao. Walang tao, walang budget. Ang ganda-ganda ng pangalan, Independent Commission. Pero hindi naman independent, dependent. Dependent sa pondo sa presidente, dependent sa tao sa presidente, dependent sa desisyon sa presidente. Lahat dependent eh. Kaya nga. So it's a good idea, but the office is not prepared for the job. So ano pong klaseng ipin ang kailangan nyo, ang gusto nyo ibigay sa kanila kung ganito? Kung hindi naman sila, kung open naman po pala kayo na magkaroon lang ng ipin at ang totoong power itong ICI, ano pong klaseng siguro reforma ang gagawin nyo sa institusyon na ito? Kung kayo po ay papakinggan. Basic po dyan, jurisdiction. They must have jurisdiction with all government officials and private institutions. All. Kailangan all. Kahit senador, congressman, dapat meron. Wala eh. Talaga nakikiusap lang yung mga yan na pumunta ang mga legislators. So dahil pagka tinanggihan sila niyan, wala sila magagawa dahil they are a commission created under the office of the president. The legislative body is equal to the office of the or to the president itself, their boss. Kaya ba nilang tawagin ang boss nila? Sa kanila, hindi rin nila kayang tawagin ng mga congressman at senator. Ba't pupunta? Accommodation lang po yun. Pero pag tinanggihan yan, wala na. Number 1, jurisdiction. Number 2, yung penalizing power, dapat kaya nilang magpakulong, magpa-contempt, magpadampot without going through court, yung sila lang. Yun. Tapos, bigyan ng pondo. You're talking about what? 1.7 trillion po ang lumalabas na flood control scandal. Flood control pa lang yun. Tapos bibigyan mo sila ng 20 million for 1 year? How will you fight 1 trillion against 20 million? Wala talaga, walang tao. Walang tao na staff yun eh. 4 lang sila dyan. Tapos ang sabi nila, humihiram sila ng tao sa DOJ. Kaya katakot-takot po ang MOA signing yan sa police, sa NBI, sa DPWH. Kasi nga on their own, wala silang tao. So, walang tao, walang pondo, walang jurisdiction, walang power. Ano magagawa niyan? The media.